Magandang araw mga ka-talkers, mga ka-talkies, mga ka-toshis. Welcome na naman po sa panibagong vlog po natin dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright! Dito naman po tayo sa pangalawang set ng mga laro. Itong best of 3. Okay? Itong TNT Rain or Shine. Okay? Game 2 nila. Okay? Nakita natin dito sa story, dito sa game summary, lamang pa pala ang TNT noong first quarter, 31-25. Nung second quarter at third quarter, umatsyada itong Rain or Shine, 30, pouring out 37 and 33 points respectively. Hanggang sa dulo ng 26-18 sa fourth quarter, hindi na nakahabol ang TNT, Tropang Giga, no? So, ito ang nangyari dyan sa larong yan. Panalo ang Rain or Shine 121-113, mga kababayan. Okay. So, sino ba mga gumawa rito sa Rain or Shine at bakit sila nanalo? 4 lang naman na mga batang mga batang manlalaro ni Coach Yeng Giao, At lahat sila line of 20s, mga kababayan. Sino-sino po ba itong mga to? Si Jonard Clarito with 29 points. Okay? Si Andre Karakot with 21 points. Si Adrian Nocum with 20 points. And Leo Santi Santillan with 20 points. I-include nyo na, sama nyo na, si Gian Mamuyak with 12 points. Okay? In-interview si Coach Yeng Giao at tuwan-tuwa naman siya dito sa naging turnout na to. Katunayan lang talaga na lumalaban itong mga bata, The young guns, Okay, si Jonard Clarito, Karakot, Andre, Adrian Nocum, and Leo Santillan. Including Gian Mamuyak na rin, Alright. Kaya lang ang nakakapagtaka rito, nakakalungkot for the second time around, si Bo Belga. Ano ba nangyari rito kay Bo Belga? Only with 6 points and 1 rebound. Okay? Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Kasi sa first game, ilan ang production niya. Nilista ko rito yun 5 points lang. Ngayon, naulit na naman, 6 points, 1 rebound. Ano ba nangyari sa kanya? Ang alam ko lang na napatal ewan ko kung ang nagiging problem niya or meron ba siya iniinda na injury or ano ba? Okay? Buti na lang nanalo sila dahil itong 4 na to buti nag-contribute, gumawa, Kasi kung hindi gumawa itong mga to, yari na naman sila sa TNT. Okay? Sino po ba mga gumawa sa TNT? You have Roger Pogoy, 28 points. Jason Castro with 17. Kim Aurin with 15. Ito na naman si Aurin, nag-contribute ulit. You have Cobontin with 13. Calvin Oftana with only 11 points, And Kelly Williams with 11 points. Buti hindi masyado gumawa si Oftana. Kung napagbigyan nyo yan at hindi nyo masyado dinepensahan. At hindi gumawa si Belga at hindi gumawa itong mga young guns ng Rain or Shine. Wala. Palagay ko, talo kayo dyan. Alright. So, ingat-ingat din. At sa third game ninyo, I'm expecting to see Bo Belga, expecting him to have a big game. Medyo double-digit na puntos naman. At saka mga rebounds, Okay, tsaka sa tres. Okay? Hindi ko na nakita kung magkano or ilan ang percentage niya sa tres pero parang mababa rin kung di ako nagkakamali. But anyway, alright? Punta tayo dito sa field goal percentage team, Team field goal percentage. You have Ross 51% and then TNT with 43%. Okay? Assist department, lamang pa rin ang Ross dyan, 23-20. Okay? Defensive wise sa blocks 6-3. Okay, 6 blocks versus 3 blocks dito lang sa dito sa TNT
Okay, so turnovers, mas marami ang turnovers ng talk and text or TNT. 5 naman sa rain or shine, 5-11, ano? Now, sa points from turnovers, eto, na-convert ng rain or shine, no? Sa 11 turnovers ng TNT, 18 points. Okay? Malaki, malaki. Versus sa 5 turnovers ng rain or shine, na-convert lang ng TNT, 4 na puntos. Okay? So, talagang ano dyan. Pagka, halimbawa, naka-steal ka, nag-force ka ng turnover, ano? Kada kuha mo ng, kada force mo ng turnover, nakakasyam na basket ka kasi kung 18 to, more or less, siyam na 2-point shots to, no? Okay. So, dyan din nanggagaling yung yung fast break points mo. Pag naka-knockout ka or naka-turnover ka, okay? Malaki rin ang possibility mo na maka-fast break, maiwanan yung depensa ng kalaban mo, no? So, 15 points to 9 points respectively. Rain or shine pa rin, tama. Rain or shine pa rin ang nangunguna dyan. 15 points to 9 points. That's practically the story of the second game of TNT versus Rain or Shine Elasto Painters. Dumako naman tayo dito sa Meralco NLEX. Pumasok na po ang Meralco sa semifinals at kakalabanin na nila. Haharapin na nila sa semifinals itong Barangay Ginebra San Miguel. Alright. First quarter 27-26. Ang NLEX pababa ang point production dito per quarter, ano? Ang Meralco constant lang, ano? Sa second quarter 25-23, third quarter 24-21, 24 ulit ng fourth quarter para sa Meralco. Wala na. Hinapos na ang NLEX nung bandang fourth quarter, 11 points na lang. Okay? Far cry, ang laki nung laki from 21 sa third quarter naging 11 na lang, ano. Napagod din kasi sila sa depensa, sa opensa. Nung fourth quarter hindi na nagpapapasok yung kanilang mga tira. Okay? Because of the good defense of Meralco Bolts, the Meralco Bolts. Nanguna sa Meralco Bolts si Chris Banquero with 23 points. Okay? Again, Cliff Hodge contributed much, 14 points. Ganon din si Alain Maliksi with 14 points. Bong Quinto with 13 points. Chris Newsome with 12. Almazan with 10. Tingnan nyo? Ilang tao to? 1, 2, 3, 4, 5. 6 in double digits. Okay? At lahat halos itong mga players na to, ito yung mga inaasahan at pinapasok ni Coach Luigi Trillo. Okay? So, yan, As opposed dito sa... Okay, 18 points lang dito kay Robert Bolick, Hindi siya masyadong pumutok ngayon, no? Pero still at a losing cause kasi dinipensahan naman sila na matindi. Yung mga sumusuporta sa kanya, dinipensahan naman, Okay, 18 kay Bolick, Dominic Fajardo with 15 points, Robbie Herndon with 11, Richie Roger with 10, and Semerad with 9, Medyo mahina ang point production because of the defense. Now, patunayan na mayroong malaking masidhi, ang depensa nila versus NLEX. Sa field goal percentage, makikita nyo na 49% sa Meralco, 36% na sa NLEX. Okay? Pagdating naman dito sa rebounds, 49-36 out-rebounded ang NLEX dito, Okay, sa defense talaga, block 6-0. Walang blocks ang NLEX. You have your turnovers, mas maraming turnovers ang NLEX kaysa sa Meralco. And Meralco was able to convert the 10 overs of NLEX to 16 points versus ang na-convert lang ng NLEX do sa 8 turnovers ng Meralco. 8 lang din. 1:1. Okay? 8 baskets,
8 points, ano? Mga 4 baskets lang. Okay? 4 turnovers, 4 baskets lang ang katumbas niya or 8 points, no? Mas marami pa rin talaga ang yung sa Meralco, no? And points in the paint continuously sa loob. Kita mo naman, Raymond Almasan, you have Cliff Hodge, you have Bong Quinto, okay? And lalakas niyan sa loob, si Chris Newsome, talagang salaksak sila sa loob, ano? 36-20. Okay? So malaki ang lamang nila sa points in the paint. Okay? So again, the name of the game here was defense. Okay? May importante mga kababayan ng defense. Ang offense, no? Nandyan niya hindi magsisimula yan pagka hindi magkiklik ang offense niyo. Kung hindi nyo sisimulan sa good defense. Okay? Depensa muna kayo. Pag nakadepensa kayo, napigilan ninyo yung kalaban ninyo umiscore, makakuha na kayo ng opportunities to score naman sa inyo. Bigay nyo doon sa scorer ninyo, sa go-to guy ninyo. Okay? Okay? So, yan ang ating storya dito sa best of 3 series, no? Ng Philippine Cup natin. Pumasok na po ang Meralco kasi 2-0, no? Pumasok na po ang Meralco, will be yung isa doon sa semifinal pairs. It will be the Meralco Bolts versus the Barangay Ginebra Gin Kings. Hihintayin pa natin. Okay, ito na ang schedule, ano? At 4:30 p.m. sa May 15 sa Wednesday, 4:30 p.m. San Miguel Beermen versus Terra Firma Jeep. At ang ating second game, it will be the third game, game 3 ng TNT Tropang Giga versus Rain or Shine. At dyan na nga natin malalaman kung sino kasi other bracket yan, sa taas yan, ano? Diyan natin malalaman kung sino ang mananalo at maglalaban-laban. Ang mananalo dyan sa dalawang games na yan, sila ang magpapasok sa semifinals. Sila ang magsasalpukan sa semifinals. Okay? So, hanggang dito na lamang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po sa Talking Toshi TV. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV, at i-like and follow niyo na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.